Hi guys, ako si Ro and this is part 2 ng Civil Service Exam Tips series na ginawa ko dito sa channel. Sa part 1, napag-usapan na natin yung exam coverage. Yung una doon, yung nilabas ng Civil Service Commission. And the second one is yung nilabas ng Team Laika. And then the third one, hindi ko na ma-source. So dito naman sa part 2 guys, pag-uusapan naman natin yung mga tips. Ano naman yung special sa video na to? So ang tips na babanggitin ko sa inyo ay tips na nanggaling sa akin at nanggaling sa sobrang daming tao. Dahil nangalap pa ako ng mga tips na pwede ko ibigay sa inyo sa video na to. Kaya excited din ako na maibahagi sa inyo kung ano yung mga tips na to. Atiin natin sa dalawa yung tips before the exam and second one is during and after siguro. So ayun, before the exam tayo. Meron ako ng list guys para mabilis kong masabi sa inyo itong tips na kailangan nyo malaman. First one is know the coverage. Dapat alam mo kung ano yung coverage ng exam. Again, yung in-upload ko na video, mayroon dalawang version na mas detalyadong coverage of the exam kaysa sa inilabas ng Civil Service Commission. And then number 2 is have a study plan. Ito, meron ng study plan na nilabas si Team Laika which is ginamit ko rin siya. Nakatulong talaga yun sa pagre-review ko dahil yun nga nakahati siya sa week 1 to week 10. And para malaman nyo kung ano yun guys, balik kayo sa video na ilalagay ko sa description. Tapusin nyo muna to and then balikan nyo yun. Bakit ba mahalaga yung study plan? Pwede nyo namang gawin na mag-base kayo dun sa listahan ng mga topics and then i-review nyo lang yung mga gusto nyong i-review. Pwede naman yun. Pero ang kagandahan ng study plan is parang magiging checklist siya eh. So makikita mo pag naka-check dun, okay na ako dito, solid na ako dito sa topic na to. Move on na ako. And then ang kagandahan din ng study plan na ginawa ng Team Laika, sunod-sunod na siya from basic to mas mahirap na topic to complex topics based on difficulty. Or ganun yung pagkakaintindi ko. So, malalaman nyo yung kung ano yung sinasabi ko guys doon sa part 1. Study plan. Pero, wag ka naman mag-over-review. Tansyahin mo na kung ilang araw ang maibibigay mo na review or ilang oras kada araw na review hanggang sa araw ng exam. Gawin nyo yung mga practice test per topic. So, gawin nyo yun based on how you understood the topic. So, kung di nyo na-gets, ulitin nyo lang siya and then balikan nyo na yung mga practice exam or practice test. Also, the brain needs rests and breaks. Kada topic, kada isang oras or depende kasi sa oras niyo eh. Pero ako kasi, naglaan ako ng 5 to 8 hours sa review kasi alam ko sa sarili ko na mahina ako sa math, sa number, worded problems, gano'n. And then, gumraduate ako 2019 pa, so ilang taon na, nangalawang na. As in, di ko na alam yung basics. Ako lang yun guys, pero kayo kasi, mas kilala nyo yung sarili nyo. So, and then, mas kayo nakakaalam kung ilang oras yung pwede nyong ilaan sa review kada araw. Ayun, kailangan lang ng mga breaks. Huwag masyadong bugbugin yung utak nyo. Next one is take 2 to 3 mock tests. Ano ba yung mock test? Ayun yung parang practice test siya na halos sobrang katulad siya nung mismong exam. So, dun pa lang para ma-familiarize ka na kung ano ba yung klase ng exam na papasukan mo. Ang kinagandahan din nito is malalaman mo na kung saang topics ka nahihirapan and saang topics yung easy or okay naman para sa'yo. And then, use that information kung ano ba yung gusto mong fokusan. Ako kasi sa part ko, di sa nagtataas ako ng sariling bangko. Kilala ko yung sarili ko na magaling ako sa language. Umitaw naman siya ng yung pinakamataas kong grado sa March 3 Civil Service Professional Exam. So, ang ginawa ko kasi, siya yung hindi ko tinutukan. Mas tinutukan ko yung mga number problems, worded problems, yung math, numerical, yan. Yan talaga yung nag-back to basics ako as in back to zero review ako. And then, wala rin akong trabaho, kaya nakapaglaan ako ng maraming oras talaga sa pag-review. More study time is more chances of passing the exam. Alam ko na hindi naman lahat tayo ay maraming oras. Karamihan sa atin may work and then may iba nag-aaral. And then, FYI din, yung kung nag-aaral ka pa lang sa college, pwede mo na siyang i-take as long as 18 years old ka na. Kahit di ka pa nakagraduate. So, to confirm this information, pwede nyo i-check sa Civil Service Exam Facebook page or website. Pero yun yung knowledge ko about that. Pwede ka na mag-exam kahit di ka pa gumraduate. So, before the exam din guys, mag-practice shading na kayo. May mga free, yung mismong 1 to 200 yata yung mga na-download ko. And then, nagpa-print ako ng mga ilang piraso as ninurasan ko. Tapos, para ma-familiarize ako kung paano ba mag-shade ng mabilis. Hindi ko in-expect na kakain pala siya ng maraming oras. Buti na lang nakapag-practice shading ako. Kaya, ipinapayo ko rin sa inyo na mag-practice din kayo. Self-study kasi ako guys. Pero if you have the money, bumili kayo ng mga sample mock exam, sample test booklets, yan. Halos kamukha ng structure na totoong exam. Maraming nagbabanggit nito guys, brain box. Sobrang dami nagre-recommend niyan based sa aking research. Meron din nito ang Team Laika. Based naman sa mga inaral ko na mga nirelease nilang video, sa tingin ko naman okay din bumili sa Team Laika. Next one, tip about
specific subject is yung pagdating sa math. As pagdating sa math, kailangan alam mo yung mga shortcut methods, answer sa isang tanong. Etong nag-exam ako sa civil service, may mga methods pala para mas mapadali, para mas mahati o mas babawasan yung time na para ma-solve mo yung isang tanong. Meron tayong tinatawag na trial and error method. And then meron ding ninja techniques. Also, yung gusto kong mabanggit talaga about math na sobrang nakatulong sa akin is ratio and proportion. Ito natutunan ko to sa Team Laika. Itong ratio and proportion na to, hindi mo na kailangan mag-memorize ng formula. Magagamit mo siya sa halos sobrang daming exam. Siguro banggitin ko to sa susunod na part, more tips about specific subjects. So, another tip is presence of mind. Kailangan mo magkaroon ng clear intention na mag-review. Kailangan wala kang distraction. Pwede mo i-silent yung phone mo, ilayo sa'yo. Anytime na gusto mo mag-review, alisin mo lang yung mga distractions. And then also, sa pagre-review, sobrang laking bagay ng proper sleep. Huwag ka muna mapupuyat-puyat habang nagre-review ka, paghahanda sa exam na to. So, and then, to make the studying easier. Ito, proven ko na to, guys. Meron akong 4 tips dito. So, number 1 is set up a space for reviewing. Set up ka ng isang, kung wala kang lamesa, pero mas maganda kung may lamesa ka, may upuan ka sa isang sulok or sa kwarto mo na hindi ka may istorbo, na ang nakalagay lang doon sa mesa na yun ay yung mga study materials mo, yung mga resources mo, kung may laptop ka, may tablet ka, or may desktop ka, yun lang ang nandoon, walang iba. To lessen the distractions din. Tapos, kailangan mag-review ka kung saan pinaka-focus ka. Para sa akin, ito yung sobrang aga sa umaga at tsaka sobrang lalim na ng gabi. Yung wala nang masyadong maingay, wala nang masyadong papatugtog. So, doon kasi ako mas focus. At least maglaan kayo ng 1 to 2 hours or more sa pagre-review. Maraming pumasa na may work, may full-time job. Ang ginawa nila is tuwing break time, doon sila nagre-review. And then pagkatapos nilang magtrabaho, pag-uwi, pag nakapahinga na, magre-review ulit sila. And then, yung iba naman maagang gumigising bago mag-work. What more? Ito, may sobrang nakatulong sa akin. The more senses that you use sa pagre-review, the more that it will stick. So, for example, ganito, nabasa mo siya, napanood mo siya, and then, practice test or practice quiz, and then nag-take notes ka pa, hanggat maaari, ituro mo siya sa iba. Yung sinasabi na use more senses, yung ginamit mo yung paningin mo, yung pandinig mo, hindi yung pagpa-practice mo yung kamay mo. And then, ang mahalaga sa pagta-take notes, for me i-take notes mo siya sa sarili mong words, sa sarili mong pananalita or pagkakaintindi mo. Huwag mo i-take notes yung sinabi niya sa video na, the longest time it will take, sabi niya. Pwede mo siya Tagalogin, so pwede mo isulat na pinakamatagal na oras na kakailanganin. In your own words, mas mag-stick kasi siya sa memory mo. O yun yung study tip ko, na nag-work talaga sa akin. Ito guys, sobrang helpful din ito, nabasa ko to sa ibang nagbigay ng tips. Study past civil service exam or mock exams para mas familiar ka na. Time consuming din yung kada mock exam kasi halos same number siya ng totoong exam. So sabi na 3 hours kada mock exam. Ang ginawa ko, hindi naman kada week pero parang kada 2 weeks. Ayun, na-familiarize na ako sa mga questions. Next one is mas maganda kung nabisita mo na yung location ng school na pag-examan mo. Para alam niyo na kung ilang oras, ilang minuto yung kakainin nyo para makarating doon. Para hindi kayo malate. And then also, makarating kayo ng 1 hour early. Kasi sobrang nakatulong siya sa akin na hindi ako naging aligaga, hindi ako na anxiety sa pagpunta. Kasi marami pa akong oras na huminga, na mag-relax bago yung exam. Ngayon, bago rin mag-exam, mas maganda na nakaprepare na lahat ng dadalhin mo. Kinabukasan, yung exam, ngayon nakaprepare na yung bag mo, yung PSA mo, yung resibo mo, tubig, ID, and then snacks. So, yun, pwede kayo magdala ng snacks. At isa sa mga pinakamahalagang groups, dapat sinimulan ko dito is